Hindi pala sa gwapo, hindi rin sa maingay. Minsan, nahuhulog ang babae sa lalaking marunong lang talagang umintindi. Maraming lalaki ang naniniwala na para mapansin ng babae, kailangan nilang maging pinakamaangas, pinakamadaldal, pinaka-confident, o pinakamaingay sa grupo. Kaya minsan, todo effort silang magpatawa, mag-flex, magyabang, o magpakitang gilas para lang mapabilib ang isang babae. Pero ang hindi naiintindihan ng karamihan, habang abala silang mag-ingay para mapansin, may isang tahimik na lalaki na unti-unting nagiging dahilan ng comfort ng babae. At iyo ang bagay na madalas hindi napapansin ng karamihan. Dahil sa psychology ng attraction, hindi lahat ng babae ay nahuhulog dahil lang sa looks, fame, pera o lakas ng personality. O pwedeng maka-attract ang mga iyon sa simula. Pero ang tunay na emotional attachment ng babae, kadalasan nangyayari kapag nararamdaman niyang safe siya emotionally sa isang lalaki. Hindi safe na tipong bodyguard, kundi safe na maging totoong sarili niya. Safe na hindi siya i-judge. Safe na hindi niya kailangang magpanggap. Safe na hindi siya minamadali. At safe na may taong handang umintindi sa kanya kahit hindi siya perfect. Kaya minsan mapapansin mo, may mga babae na iniwan yung lalaking sobrang cool, sikat o maingay para piliin yung lalaking kalmado lang pero marunong makinig. Dahil habang tumatagal, napapagod din ang tao sa puro ingay. Pero ang emotional understanding, iyon ang bihirang mahanap. Ang totoo, maraming lalaki ang gustong marinig ng babae. Pero kakaunti lang ang gustong intindihin ng babae. At malaking pagkakaiba iyon. Dahil ang babae, hindi lang naman nakikinig sa sinasabi mo. Ino-observe din niya kung paano mo siya itrato kapag emotional siya. Kung paano ka mag-react kapag tahimik siya. Kung paano mo siya pakalmain kapag magulo ang isip niya. Kung kaya mo bang makinig ng hindi agad nagbibigay ng sermon o galit. Diyan nagsisimula ang malalim na attraction. Hindi sa lakas ng boses, hindi sa dami ng followers, hindi sa pagiging alpha kuno, kundi sa lalaking marunong magbigay ng emotional peace. Ayon sa psychology, mas tumatagal ang emotional connection kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng understanding at validation. Kaya minsan hindi maintindihan ng ibang lalaki kung bakit mas pinili ng babae yung simpleng lalaki kaysa sa mas lamang sa kanila. Ang hindi nila alam, baka yung simpleng lalaking yon ang unang taong nagparamdam sa babae na naiintindihan siya. At kapag ang babae nakaramdam ng emotional connection na bihira niyang maramdaman, doon siya unti-unting nahuhulog. Hindi mabilis, hindi halata, pero malalim. Dahil ang babae pwedeng ma-attract sa maingay, pero madalas siyang manatili sa lalaking nagbibigay sa kanya ng emotional comfort. And sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 signs na ang isang lalaki ay may emotional intelligence na talagang hinahanap ng karamihan sa mga babae, kahit hindi siya ang pinakamaingay sa kwarto. Sign number 1, marunong siyang makinig ng hindi agad ng huhusga. Isa sa mga bagay na madalas hindi naiintindihan ng maraming lalaki. Hindi lahat ng babae naghahanap ng lalaking pinakamadaldal, pinakamangas o pinakamagaling magsalita. Minsan, mas nagiging malapit ang babae sa lalaking marunong lang talagang makinig. Hindi yung nakikinig para may maisagot agad, kundi nakikinig para maintindihan siya. Sa psychology, importante sa tao ang tinatawag na emotional validation. Ibig sabihin gusto nating maramdaman na may taong nakakaintindi sa emotions natin kahit hindi tayo perfect mag-explain. Kapag ang babae nakakaramdam ng ganito sa isang lalaki, mas nagiging comfortable siya rito emotionally. Halimbawa, kapag may kinukwento siyang problema o mabigat na nararamdaman, maraming lalaki agad nagbibigay ng advice or sermon kahit hindi pa tapos magsalita ang babae. Minsan sasabihin agad nila, hayaan mo na yan. O mo naman, ganito kasi dapat ginawa mo. Pero kadalasan hindi naman agad solusyon ang kailangan ng babae. Diyang gusto niya muna ay may makinig sa kanya ng maayos. Yung hindi siya minamadali, hindi siya ini-invalidate, at hindi siya pinaparamdam na mali agad ang nararamdaman niya. At doon pumapasok ang emotional intelligence. Kapag ang isang lalaki marunong makinig ng kalmado at hindi agad ng huhusga, mas nagiging emotionally safe ang babae sa kanya. Mas nagiging open siya tungkol sa tunay niyang feelings at mas nagiging genuine ang connection nila. Dahil sa totoo lang maraming lalaki ang marunong magsalita, pero kakaunti lang ang marunong umintindi. Pero malaking bagay iyon sa attraction. Dahil habang tumatagal hindi lang confidence o ingay ang hinahanap ng babae, mas tumatatak sa kanya yung lalaking kaya siyang pakinggan kahit sa mga panahong magulo ang isip niya. Hindi mo kailangang maging pinakamaingay na lalaki para mapansin.
Minsan mas malakas ang impact ng lalaking marunong makinig ng totoo. Sign number 2, consistent siya sa salita at gawa niya. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nahuhulog ang babae sa isang lalaki ay hindi dahil sa sobrang galing niya magsalita o sa mga matatamis na pangako na sinasabi niya sa simula. Kadalasan ang mas malalim na dahilan ay ang consistency, yung pagiging pare-pareho niya sa ugali, kilos at pakikitungo sa babae kahit lumilipas ang panahon. Sa umpisa ng pagkilala, maraming lalaki ang magaling magpakita ng effort, maalaga, malambing, laging nandyan, mabilis mag-reply at ramdam mo yung attention. Pero ang tunay na sukatan ng emotional attraction ay hindi sa simula, kundi sa pagtagal ng relasyon o connection. Dito na lumalabas ang totoong karakter ng tao. Kapag ang lalaki consistent, hindi siya pabago-bago ng trato. Hindi isang araw sobrang sweet, tapos kinabukasan biglang cold o nawawala ng walang paliwanag. Hindi rin siya yung tipong magpaparamdam lang kapag may kailangan o kapag interesado lang siya sa simula. Sa psychology, ang consistency ay nagbibigay ng sense of safety sa utak ng tao. Kapag alam ng babae kung ano ang aasahan niya sa isang lalaki, mas nagiging kalmado ang isip niya. Hindi siya nag-overthink kung gusto ba siya talaga o hindi. Hindi siya laging nagdududa sa intentions ng lalaki. At kapag nawawala ang confusion, dun pumapasok ang trust. Halimbawa, kapag sinabi ng lalaki na nandyan siya, nandyan talaga siya. Kapag nag-effort siya sa simula, hindi biglang mawawala sa gitna. Kapag may concern siya, hindi lang puro salita, may kasamang aksyon. Ito yung klase ng lalaki na hindi kailangang mag-over-explain kasi ramdam ng babae na totoo siya. Sa kabilang banda, ang inconsistent na lalaki ay kadalasang nagiging source ng emotional stress. Isang araw parang interesado, kinabukasan parang wala lang. Isang araw malambing, tapos biglang malamig. At ang ganitong pattern ay nagdudulot ng confusion sa babae, at ang confusion ay nagiging emotional drain. Kaya kahit gaano pa kagaling magsalita ang isang lalaki, kung hindi siya consistent, unti-unting nawawala ang attraction. Dahil sa totoo lang, ang babae hindi lang naghahanap ng excitement, naghahanap din siya ng stability. Yung pakiramdam na hindi siya kailangang maghabol ng clarity. Hindi siya kailangang manghula ng intensyon. Hindi siya kailangang mag-isip ng bakit bigla siyang nagbago. Kapag ang lalaki stable sa ugali at trato, mas nagiging comfortable ang babae na mag-invest ng emotions. Mas nagiging natural ang attachment kasi walang emotional chaos na pumipigil sa connection. At nandito, madalas nagkakamali ang iba. Akala nila ang pagiging mysterious or paminsan-minsan na attention ay nakaka-attract o maaring makakatch ng attention sa una, pero hindi ito ang dahilan kung bakit tumatagal ang emotional bond. Ang tumatagal ay yung taong reliable, yung hindi ka nililito, yung hindi ka pinapaasa, yung hindi ka pinaparamdam na kailangan mong mag-overthink araw-araw. Sign number 3, marunong siyang rumespeto sa emotional boundaries. Isa sa pinaka-underrated pero pinaka-importanting sign kung bakit nahuhulog ang babae sa isang lalaki ay hindi dahil sa pagiging sobrang sweet o sobrang effort, kundi dahil sa kakayahan niyang rumespeto sa emotional boundaries ng babae. Sa psychology, ang emotional attraction ay hindi lang nabubuo sa attention, kundi sa pakiramdam na ligtas ka kahit hindi ka palaging available, kahit hindi ka laging masaya, at kahit hindi mo kailangang mag-explain ng lahat ng nararamdaman mo. Maraming lalaki ang nagkakamali sa part na ito. Kapag may interest sila sa babae, gusto nila laging kausap, laging updated, laging may reply, at minsan gusto nila agad ng emotional closeness kahit hindi pa handa ang babae. Pero ang hindi nila naiintindihan, ang sobrang pressure sa emotional space ng tao ay nakakapagpa-withdraw ng feelings. Kapag ang lalaki marunong magbigay ng space, hindi niya pinipilit ang connection. Hindi niya dinidikta kung kailan dapat mag-open up ang babae. Hindi rin siya nagagalit o nagtatampo kapag kailangan ng babae ng time para sa sarili niya. Instead, naiintindihan niya na ang emotions ng tao ay hindi laging consistent at hindi lahat ng moments ay para sa interaction. At dito na pumapasok ang emotional maturity. Yung emotionally mature na lalaki, alam niya kung kailan lalapit at kung kailan hihinto. Alam niya na ang presence ay hindi dapat nakakainis o nakaka-pressure. Dapat ito ay nagbibigay ng comfort, hindi ng stress. Kaya kapag tahimik ang babae, hindi niya agad iniisip na may problema o may mali sa kanya. Instead, binibigyan niya ito ng space na mag-process ng sariling feelings. Sa ganitong paraan, mas nagiging healthy ang connection. Kasi walang pressure, walang pilit at walang emotional suffocation. Sa halip may freedom
At ang freedom na iyon ang nagiging dahilan kung bakit mas tumatagal ang attraction. Kapag ang babae nararamdaman na hindi siya kinokontrol, hindi siya minamadali, at hindi siya pinipilit mag-open up sa hindi niya oras, mas nagiging comfortable siyang maging totoo. At kapag ang isang tao ay naging totoo sa harap mo, doon nagsisimula ang mas malalim na emotional bond. Mahalagang maintindihan na ang respect sa boundaries ay hindi pagiging cold or distant. Hindi ito pagiging walang pakialam. Sa real lip, ito ay pagiging aware na ang emotional space ng isang tao ay hindi dapat pinapasok ng walang sensitivity. Yung alam mong nandyan ka, pero hindi ka invasive. Yung ready kang makinig pero hindi ka nag-i-insist. At sa modern psychology ng attraction, ito yung isa sa mga qualities na madalas nagiging dahilan kung bakit mas nafa-fall ang babae sa isang lalaki kahit hindi siya yung pinaka-expressive or pinaka-maingay sa grupo. Dahil sa huli, ang babae hindi lang naghahanap ng constant attention, naghahanap din siya ng lalaking marunong magbigay ng peace kahit sa katahimikan. Sign number 4, hindi siya naglalaro ng emotional games. Isa sa pinakamalinaw pero madalas hindi agad napapansin na sign kung bakit unti-unting nahuhulog ang babae sa isang lalaki ay yung pagiging direct at totoo niya sa intention niya. Sa psychology ng attraction, ang emotional confusion ay isa sa pinakamalaking reason kung bakit nagiging unstable ang feelings ng isang tao. Pero kapag ang lalaki hindi naglalaro ng games, mas nagiging simple, mas klaro, at mas safe ang emotional experience ng babae sa kanya. Maraming lalaki ang hindi nila namamalaya na nagiging sanhi sila ng emotional stress dahil sa mixed signals. Isang araw sobrang active, next day biglang cold. Minsan sweet, minsan parang wala lang. Minsan nagpaparamdam, minsan biglang nawawala. At ang ganitong pattern, kahit gaano pa ka-attractive sa simula, unti-unting nakakapagod para sa babae. Dahil ang utak ng tao ay hindi comfortable sa uncertainty. Kapag hindi niya alam kung saan siya lulugar, nagsisimula siyang mag-overthink. Nagsisimula siyang magtanong ng interesado ba talaga siya o hindi? Bakit bigla siyang nagbago? May nagawa ba akong mali? At kapag paulit-ulit itong nangyayari, nagiging emotional exhaustion ito. Pero kapag ang lalaki diretso at consistent sa intensyon niya, nawawala ang confusion. Hindi na kailangan hulaan ng babae kung ano ang totoong nararamdaman niya. Hindi na kailangan mag-analyze ng bawat message, bawat reply o bawat kilos. Kasi malinaw ang presence niya. Hindi siya nagpaparamdam lang kapag bored siya. Hindi siya biglang mawawala kapag may mas interesting. Hindi siya nagpapakita ng effort tapos biglang hihinto kapag nakakuha na ng atensyon. Sa halip, alam ng babae kung ano siya sa buhay ng lalaki. At ito ang nagbibigay ng emotional stability. Sa psychological perspective, ang clarity ay nagbibigay ng sense of safety. Kapag walang games, walang manipulation, walang mixed signals, mas nagiging relaxed ang emotional system ng tao. Hindi siya laging alert, hindi siya laging nag-o-overthink, at hindi siya laging nagdududa. Kaya kahit hindi sobrang exciting sa panlabas, yung lalaking hindi naglalaro ng games ay mas nagiging emotionally attractive sa long term dahil ang totoong attraction hindi lang tungkol sa thrill, kundi tungkol sa peace. Mahalaga rin na maintindihan na ang hindi paglalaro ng games ay hindi ibig sabihin boring ka. Hindi rin ibig sabihin wala kang mystery o personality. Ang ibig sabihin lang nito ay marunong kang maging honest sa kung ano ang kaya mong ibigay at kung ano ang intensyon mo. Kung interesado ka, ipinapakita mo ng hindi pa sweet game. Kung hindi ka ready, hindi ka rin nagpapanggap. Kung may effort ka, consistent ito at hindi pa iba-iba. Kapag ang babae nakaramdam na hindi siya kailangang maghabol ng clarity, hindi siya kailangang manghula ng intentions, hindi siya kailangang mag-overthink sa bawat interaction, dun siya nagiging emotionally open. At kapag emotionally open ang isang tao, sign number 5, hindi siya pilit na impress. Natural lang ang confidence niya. Isa sa pinaka-underrated na dahilan kung bakit mas nahuhulog ang babae sa isang lalaki ay hindi dahil sa sobrang dami niyang effort para magpa-impress, kundi dahil sa natural na confidence na hindi pilit at hindi overacting. Sa psychology ng attraction, ang sobrang trying hard energy ay kadalasang nakaka-turn off, habang ang calm at grounded na presence ay mas nakaka-attract sa long term. Maraming lalaki ang akala nila kailangan lagi silang magpabida, mag-flex, magyabang, o maging pinakamaingay sa kwarto para mapansin. Pero ang totoo, ang mga ganitong behavior minsan nagmumukhang insecurity disguised as confidence. Kapag sobrang pilit ang pagpapakita ng success, humor o status,
Ramdam ng babae na may gustong patunayan ng lalaki. Sa mga energy na iyon ay hindi relaxing sa emotional level. Realize na confidence ay hindi maingay. Hindi rin ito laging kailangan ipaliwanag. Ito yung klase ng presence na hindi mo kailangan i-prove sa ibang tao. Kapag ang isang lalaki secure sa sarili niya, hindi niya kailangan makipag-compete sa lahat ng tao sa paligid. Hindi siya threatened sa ibang lalaki. Hindi rin siya desperate makuha agad ang atensyon ng babae. At sa babae, ito ay very noticeable. Kasi ang babae mabilis makaramdam ng authenticity. Alam niya kung alin ang tunay na confidence at alin ang overcompensation. Kapag ang lalaki natural lang ang kilos, kalma magsalita, hindi over sa jokes, hindi forced ang charm, at hindi pilit ang pagiging alpha, mas nagiging comfortable siya sa presence nito. Sa psychology, ang calm confidence ay nagbibigay ng sense of stability, yung pakiramdam na hindi kailangan maging intense ang paligid para maging interesting ang isang tao, dahil ang totoong interesting na tao, hindi kailangan magpanggap. Siya yung kahit tahimik may weight pa rin ang presence. Kapag hindi pilit magpa-impress ang lalaki, mas nagiging curious ang babae sa kanya. Kasi hindi siya easy to read pero hindi rin siya confusing. Hindi siya nagpapakita ng lahat ng bagay para lang mapansin. Instead, may natural siyang balance ng mystery at calmness. Halimbawa sa interaction, hindi siya yung laging kailangan magbida sa usapan. Kaya niyang makinig, kaya niyang mag-respond ng simple pero meaningful. So hindi niya kailangan gawing competition ang conversation. Hindi rin siya nag-o-over-explain ng sarili niya para lang magustuhan siya. So dito pumapasok yung malaking difference. Ang lalaki na pilit magpa-impress, kadalasan napapagod emotionally at nawawala sa authenticity. Pero ang lalaking komportable sa sarili niya, mas nagiging consistent ang presence niya. Hindi siya nagbabago depende sa audience. Hindi siya ibang version ng sarili niya sa bawat tao. At sa babae, ang consistency ng identity ay very attractive kasi nagbibigay ito ng sense of trust. Alam niya kung sino ang kausap niya. Hindi siya naguguluhan kung totoo ba o hindi ang ipinapakita. Sign number 6, kaya niyang magbigay ng emotional peace, hindi stress. Isa sa pinaka-final at pinakamalalim na sign kung bakit nahuhulog ang babae sa isang lalaki ay hindi dahil sa excitement, hindi dahil sa drama, at hindi rin dahil sa sobrang intense na attention, kundi dahil sa isang bagay na bihira pero sobrang importante: emotional peace. Sa psychology, ang tao ay natural na naa-attract sa kung saan siya komportable. Kahit pa may initial attraction sa maingay, charismatic, or very expressive na lalaki, kapag ang connection ay puro stress, overthinking at emotional confusion, unti-unti itong napapalitan ng pagod. Pero kapag ang isang lalaki nagbibigay ng calmness sa emotions ng babae, mas tumatagal ang attraction dahil hindi siya emotionally drained. Ang lalaking may kakayahang magbigay ng peace ay hindi yung laging perfect, kundi yung consistent ang presence niya sa paraang hindi nakaka-pressure. Hindi siya nagdudulot ng anxiety. Hindi siya source ng overthinking. Hindi rin siya dahilan kung bakit laging naguguluhan ang babae sa sarili niyang nararamdaman. Halimbawa, kapag kausap siya, hindi mo kailangan i-analyze bawat message kung may hidden meaning ba. Hindi mo kailangan hulaan kung interesado pa ba siya o hindi. Hindi ka rin laging nasa state na, ano na naman kaya? Tuloy bagit bigla siyang nagbago. Kasi sa kanya, simple lang ang connection. Walang laro, walang mind games, walang emotional roller coaster. At ito ang malaking difference. Ang lalaki na nagbibigay ng emotional peace ay hindi necessarily yung pinaka-exciting sa umpisa, pero siya yung pinaka-safe sa long term. Kasi sa kanya hindi ka emotionally pagod, hindi ka mentally exhausted. So hindi mo kailangang protektahan lagi ang sarili mo sa emotional instability. Sa relationship psychology, ang emotional safety ay isa sa core foundations ng attachment. Kapag ang babae nakaramdam na safe siya emotionally, na hindi siya judge, hindi siya lolokohin, hindi siya bibigyan ng mixed signals, mas nagiging open siya na mag-invest ng feelings. Doon kapag nag-invest na ang emotions, doon nagsisimula ang deep attachment. Mahalaga rin na maintindihan na ang emotional peace ay hindi boredom. Hindi ito pagiging plain o walang thrill. Ang ibig sabihin nito ay kahit may challenges sa buhay, ang presence ng lalaki ay hindi nagdadagdag ng chaos sa emosyon ng babae. Sa halip siya yung nagiging grounding point. Yung tipong kahit magulo ang mundo niya, kapag kausap niya ang lalaking iyon, parang humihina yung ingay ng anxiety niya. Parang nagiging mas klaro ang isip niya. Parang bumababa yung pressure sa dibdib niya. And sa ganitong klase ng experience, unti-unting nabubuo ang attachment na hindi forced. Dahil ang babae, maaaring ma-attract sa excitement sa simula,
Pero mas tumatagal siya sa taong nagbibigay ng stability. Sa taong hindi siya pinapahirapan mag-isip ng sobra. Sa taong hindi siya pinaparamdam na kailangan niyang laging mag-guess ng intentions. Kaya kung iisipin mo, hindi talaga sa pagiging maingay o sobrang alpha. Umiikot ang totoong dahilan kung bakit nahuhulog ang babae sa isang lalaki. Sa halip, mas malalim ito kaysa sa nakikita sa labas. Sa psychology ng attraction, anong tumatagal ay hindi yung pinaka-loud, hindi yung pinaka-sikat, hindi rin yung pinaka-maraming pinapatunayan. Ang tumatagal ay yung lalaking marunong umintindi, marunong makinig, marunong rumespeto, at marunong magbigay ng emotional peace. Dahil sa huli ang babae maaaring ma-attract sa panlabas na energy. Pero ang puso niya ay mas nafa-fall sa kung paano siya pinaparamdam ng isang lalaki sa loob. Safe ba siya? Naiintindihan ba siya? Kalmado ba siya kapag kasama ka? Kasi doon umiikot ang tunay na connection. Hindi sa ingay, hindi sa laro, kundi sa lalaking marunong maging totoo, tahimik, at present sa tamang paraan. At kung may isang bagay kang dapat tandaan sa video na ito yon. Ang lalaking hindi mo kailangang hulaan ang intentions. Siya yung mas madaling mahalin.